Magandang gabi pong muli mga kapatid sa ating mga makakasama at magjo-join sa ating daily live and online devotion. Ito po muli ang araw-araw na pagtalakay ng Touching Lives Christian Church sa iba't ibang mga aralin sa Biblia. At tayo po ay nasa Isaiah chapter 23 verses 17 to 18. Kagabi ay natapos natin yung 15 and 16 at ito pong ating tatalakayin ngayong gabi ay ang pinakahuling talata ng Isaiah chapter 13 na tumutukoy sa mga kaparusahan na iginawad ng Diyos sa lugar ng Tiro at Sidon. Ayan. So atin pong ipagpapatuloy ang ating talakayan sa gabi pong ito. Ayan, nandyan na si Pastor Claude. Magandang gabi, Pastor. Tuloy-tuloy lang ang ating pag-aaral at nawa ay maka-join ng ibang mga kasama natin. Sige, sa ating pagkapasimula, sama-sama tayong dumulog sa Panginoon. Mag-pray po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa patuloy na pagsama at paggabay mo sa amin sa pagkakaloob ng oras, ng panahon upang kami makapagpatuloy na mag-aral ng iyong mga salita. Pagpalain mo kami, Ama, sa gabi pong ito. Ikaw po magbigay ng karunungan at ng inspirasyon sa bawat isa sa amin upang kami ay matuto. Buksan mo mga puso't isipan namin, Ama, upang ito'y maunawaan namin sa pagtatapos na ito ng chapter 23. Amin pong tinatagubilin sa iyo ito lahat, Ama. Ikaw po ang magturo sa amin. Salamat po, pagpalain po ang bawat isa na magjo-join sa amin, ang lahat ng kapatiran namin, Panginoon, at ang mga tao ay matuto sa gawain pong ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Okay, so magandang gabi pong muli. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Kagaya nga po ng nabanggit ko kanina lang, tayo ay nasa chapter 23 verses 17 to 18. So sa ating pagtatapos kagabi ay natalakay natin ang ibang mga talata at kagaya ng mga nakalipas na panahon at araw, ito ay tumukoy sa mga gagawin sa ginawa ng Diyos na kaparusahan sa bansang o sa bayan ng Tiro at Sidon na isang makapangyarihang bayan sa Phoenician region. At sila ay mangangalakal, sila ay mayroong port o mayroong daungan ng barko o malalaking bangka doon sa baybayin ng Mediterranean Sea. At dahil sa kanilang pagkakaroon ng daungan, sila ay naging mayaman at makapangyarihan. At ang kanilang kapangyarihan na ito ay nagdala sa kanila sa pagiging mapagmataas, pagiging mayabang, at pagkakaroon nila ng iba't ibang sistema ng pagsamba at hindi nila sinunod si Yahweh. Yan, magandang gabi kay Sister Jane. Yan, at si Kuya Edwin nandito rin. Ayan, sige, nagkita ang magkapatid sa live. Okay, so ang kaparusahan ay ginawad ng Diyos sa Tiro at sa Sidon ay mga bagay na nagpapakita na gaano man kapangyarihan, akalaki ang kapangyarihan at karunungan ng isang bansa, ang kanyang impluwensya sa paligid, ay hindi mahahadlangan ang kaparusahan na gagawin ng Diyos. Walang sino man na makakahadlang o makakapigil sa mga plano at planong gawin ng Diyos, lalo na ito ay sa pagtuturo o sa pagpaparusa sa mga tao na sa Kanya ay sumusuway. So sa gabi pong ito, ating ang talakayin ang verse 17 in chapter 23. Ang tatapusin natin ito sa gabing ito, yung buong yung dalawang huling talata. Sabi sa verse 17, pagkatapos ng 70 taon, muling lilingapin ni Yahweh ang lungsod ng Tiro. Manunumbalik ito sa dating pamumuhay at muling ibebenta ang sarili sa lahat ng kaharian. Sa King James Version, and it shall be at the end of 70 years that the Lord will deal with Tyre. She will return to her hire and commit fornication with all the kingdoms of the world on the face of the earth.
Ayan, so doon kahapon tinalakay natin yung pagkabihag sa kanila o pagpapatapon sa loob ng 70 taon. 70 taon na hindi magkakaroon ng production o ng anumang uri ng hanap buhay sa Tiro. Ito ang bilang kaparusahan sa kanila. Subalit ito nga ang propesiya. Yung 70 taon na pagpaparusa sa kanila ay bilang pagtuturo o pagbibigay lamang sa kanila ng karunungan. At pagkatapos nga ng 70 taon, sila ay muling lilingapin ni Yahweh. Ito yung isang napakagandang sitwasyon sa Panginoong Diyos. Matapos niyang parusahan ang mga tao, ay meron siyang ihinandang papanumbalik o biyaya para sa kanila. Nagpapakita lamang na hindi intensyon ng Diyos na parusahan ang mga tao. Ang intensyon niya lamang o ang kanyang layunin ay turuan ito, bigyan ng leksyon at matuto sa kanilang mga naging pagkakamali. Ayan, so, ito ay very much applicable sa ating kapanahunan ngayon. Ang sino man sa atin na posibleng nakakaranas ng mga kahirapan, ng mga kagipitan, ay posibleng ito'y paraan din ng Diyos sa pagtuturo sa atin upang tayo matuto at lalong maiayos ang ating mga buhay. Ayan, hindi ibig sabihin ay kinakalimutan na tayo ng Panginoong Diyos. Magandang gabi, Sister Ana, Sister Irene. Ayan, so okay, ang talatang ito, itong verse 17, ay bahagi ng propesiya ni Propeta Isaiah sa lungsod ng Tiro. Ang Tiro ay isang pangunahing lungsod sa sinaunang mundo, nakilala sa kayamanan at komersyo nito. Ito ay bahagi ng rehiyon ng Phoenicia na matatagpuan sa baybayin ng Lebanon, na sa ating modernong panahon, ito nga sakop ito ng Lebanon. At ang iba namang bahagi ay nasasakop ng Syria at ng Israel. Sa talatang ito, hinuhulaan o binibigyan ng propesiya ni Isaiah na pagkatapos ng 70 taon ng pagkabihag, muli silang bibisitahin o pupuntahan o iintindihin ni Yahweh ng Panginoong Diyos upang sila ay muling pagpalain at ibabalik sila sa kanilang lupain na dati ng kanilang pinaghahanap buhayan. Kaya lang, ang malungkot nito, pagdating ng panahon na yon, ay muli na naman silang magiging patutot. Kagaya ng napag-aralan natin kahapon, muli na naman silang makikiapid sa iba't ibang uri ng kaharian sa mundo. Magiging makasalanan na naman. So ito yung ito yung cycle ng mga tao sa mundo na talaga namang hindi natin malaman kung kailan matatapos. Siguro pag talagang sa end times na, pag ginunaw na ng Panginoon ang mundo. Ganyan din ang nangyari sa Israel. Napakahabang panahon na sila ay nakagawa ng kamalian sa Diyos, tapos magsisisi, patatawarin, pagpapalain ng Diyos, at pag napagpala, eto uulit na naman sa kanilang ginagawa. Cycle lamang ang nangyayari. At sa kasalukuyan nating panahon, ganyan din ang sistema ng nating mga tao. Lalapit sa Diyos, magsisisi sa kasalanan, tapos pagka pinatawad na, makakaranas ng kagandahan sa buhay, and then magkakasala na naman. Paulit-ulit lamang, minsan nakakasawa rin yung ganung sitwasyon. Ulit-ulit lang, sabi nga ni Pastor Claude. Ano po? Ayan. Okay. Pero ito ay nagpapakita pa rin sa pangkalahatan ng pag-ibig, pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos. Gaano man karaming ikot at ulit ang gawin nating pagkakamali at pagkakasala, hindi pa rin niya tayo iniiwanan, hindi pa rin niya tayo kinakalimutan. Yan. So napakaganda na damahin na ang Diyos na ating hindi sinusunod ay nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Ang talatang 17 ay nagsisimula sa isang pananda ng panahon. Ito ay mangyayari pagkatapos ng 70 taon. Very specific, 70 years. Kaya lang siyempre, ang sitwasyon na yan ay tapos na sa ating kasalukuyang panahon. Kasi ito ay Old Testament period. Ano po? Ang hindi pa natatapos ay yung para sa atin na kaparusahan. Well, tatalakayin natin yung susunod na kabanata. Very exciting. Yung chapter 24 ng Isaiah tungkol naman para sa ating lahat yan. Okay, so ito'y mangyayari pagkatapos ng 70 taon na nagpapahiwatig ng isang tiyak na yugto ng panahon pagkatapos na ang propesiya ay matupad.
Ang bilang na 70 ay makabuluhan sa numerolohiya ng Biblia, numerology. Kadalasang kumakatawan sa isang panahon ng pagsubok o pagpapanumbalik matapos na makumpleto ang 70 taon. Sa kaso ng Tiro, malamang na tumutukoy ito sa isang yugto ng paghatol at paglilinis bago ang pagsasauli ng lungsod, yung tinatawag na judgment and purification before restoration. Ang pariralang bibisitahin ng Panginoon ang Tiro o lilingapin ni Yahweh ang lungsod ng Tiro ay nagsasaad ng banal na pakikialam at paghatol sa lungsod. Ang pagdalaw ng Panginoon ay madalas na nagpapahiwatig ng isang pagpapala o isang sumpa. Depende sa pag-uugali o sitwasyon ng mga tao sa lugar na dinalaw. So, pwedeng yung pagdating. Well, doon kasi sa lumang tipan, alam natin na literally nakakausap ng Diyos ang mga tao. Pero sa kapanahonan ni Isaiah, meron ng mga propeta. Kaya sa kanila na nangungusap. Sa panahon natin, wag na tayong umasa, nakakausapin tayo literally ng Diyos. Kasi meron na tayong Bible. Ano? Yung Bible na ating binabasa at pinag-aaralan ngayon, ito na yung salita ng Diyos. Kompleto na iyan. Kailangan lang nating pag-aralan at unawain. Sa talatang ito, tinutukoy ang pagpapanumbalik ng Tiro matapos ang 70 taon ng pagkabihag o kaparusahan. Ang sumunod na bahagi ng talata ay nagsasaad na manunumbalik ito sa dating pamumuhay at muling ibebenta ang sarili sa lahat ng kaharian ng daigdig. Ito'y nagpapahiwatig na ang Tiro ay babalik sa kanyang mga dating pamamaraan ng pakikipagkalakalan at paghahanap ng kita. Ang mga tao ng Tiro ay may reputasyon sa kanilang paghahangad ng kayamanan at material na pakinabang. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na muli nilang gagawin ang ekonomiyang gawain, yung komersyo, yung kalakalan, yung pagbababa ng mga produkto sa kanilang pantalan o doon sa port at pag-distribute nito sa iba't ibang bayan sa Phoenician region at doon sa baybayin ng Mediterranean Sea. Muli sila ay kikita ng malaking halaga, manunumbalik sa dati. Bagamat sa kasaysayan ang sinasabi, nung manumbalik after ng 70 years, hindi na naging ganoon kaganda ang kita, hindi na kagaya nung mga naunang panahon. Ayan. Okay, sa panahon ng panunumbalik, ang pagninegosyo sa Phoenicia o sa lungsod ng Tiro ay hindi kasing ganda at kaunlad ng sitwasyon bago sila pahintuin ng Assyria. Subalit sa kabila nito, ang naging mas maganda ang magiging kalagayan at resulta ng kanilang pangangalakal. So yun nga, tinatalakay natin dito, ano? Yan. Okay. Magandang gabi kay Pastor Obet Villegas at Salam Alaikum Noliedo. Okay. Sige po. Yung panunumbalik na mangyayari sa kanila ay sabi, hindi na ganun ka-prosperous. Pero ang isang kagandahan, tatalakay natin susunod na talata, bagamat hindi naging ganun ka-prosperous yung kanilang paghahanap buhay, ay iaalay naman nila sa Panginoon ang kanilang kinikita. Ayan, so yan po ang laman ng ating susunod na talata. Napakagandang sitwasyon nito, no? Dahil kung kailang yung tao ay medyo mahirap ang buhay o kokonti ang kayamanan, saka sila natuto na mag-alay sa Panginoon. Nung parang it sounds unfair. Nung pinagpapala, nung napakayaman at napakaganda, parang hindi nag-aalay sa Panginoon. Pero nung medyo maliit na yung kita, ay saka natutong mag-alay. Well, in reality, ganyan din po ang nangyayari sa ating kapanahunan. Okay, sa verse 18, ang sabi dito, ang kanilang tutubuin sa hanap buhay ay hindi na nila iipunin. Sa halip, ito'y ihahandog nila kay Yahweh upang ibili ng pagkain at kasuotan ng mga taong sumasamba sa Kanya. Her gain and her pay will be set apart for the Lord. It will not be treasured nor laid up. For her gain will be for those who dwell before the Lord, to eat sufficiently and for fine clothing.
Ang talatang ito ay nagpapahayag ng tema ng pagbawi at pagpapanumbalik ng Tiro sa mga gawain ng pagpapaunlad. Subalit sa pagkakataong ito, ang lahat ng kagandahan ay iniaalay sa Panginoong Diyos. Ang makasaysayang konteksto ng talatang ito ay mahalaga sa pag-unawa sa kahalagahan nito. Ang Tiro ay isang prominente at mayamang lungsod na kilala sa kalakalan at kaunlaran nito sa ekonomiya. Gayunpaman, ito ang pinagmulan ng kanilang pagbagsak sa tukso at katiwalian at pagsuway sa mga kautusan ng Diyos. Ang propesiya sa talatang ito ay nagmumungkahi ng pagbaligtad ng kondisyong ito dahil ang kayamanan ng lungsod ay ilalaan sa Panginoon at gagamitin para sa ikabubuhay at pagpapala ng kaniyang mga tao. Magandang gabi, Kuya Vince. Yan. So, salamat sa pag-join. Ang talata ay nagsisimula sa deklarasyon na ang kanilang tutubuin sa hanap buhay ay hindi na nila iipunin. Ang pahayag na ito ay naghahatid ng isang malaking pagbabago sa layunin at paggamit ng kayamanan ng Tiro. Nagpapakita ng pagkawala ng dating pagiging makasarili at mapagmataas na walang iniisip kundi ang sariling kapakanan at kayamanan. Sa halip na gamitin para sa pansariling pakinabang o makamundong hangarin, ang mga mapagkukunan ng lungsod ay ilalaan sa paglilingkod at pagsamba sa Panginoon. Napakagandang larawan at sitwasyon ito, no? Ang pagbabagong ito ay makabuluhan dahil ito'y kumakatawan sa isang pagtalikod sa materialismo o doon sa personal na kayamanan at pagiging makasarili. Hindi na sila makasarili. Isinishare na nila ito sa simbahan o doon sa templo o sa gawain ng Panginoon. At alam nating lahat, pag ang mga kayamanan o resources ay na-share sa gawain ng Panginoon, mas maraming napapagpala, nababahagi na ng Ebanghelyo at natututo't lumalalim sa Panginoon. Pinapahiwatig nito na ang kayamanan ng Tiro ay hindi itatabi o iipunin para sa pansariling pakinabang. Sa halip ito ay ibabahagi at gagamitin para sa kapakanan ng iba. Sinasalamin nito ang isang prinsipyo ng pangangasiwa at pagkabukas palad, pati na rin ang pagkilala na ang lahat ng mga pagpapala at mapagkukunan sa huli ay nagmumula sa Diyos at dapat gamitin ayon sa kaniyang kalooban. So yung pagbabalik, so sa ating kapanahonan, ito yung tithes and offering. Namaya tatalakayin natin iyan. Mahaba itong tinatalakay ko dito sa verse 18. Ang huling bahagi ng talata ay nagpapahayag ng sa halip ito ihahandog nila kay Yahweh upang ibili ng pagkain at kasuotan ng mga taong sumasamba sa Kaniya. So makita natin dito yung concern sa mga kapwa mananampalataya o mga kasama sa templo o doon sa gawain ng Diyos. Isinasaad sa bahaging ito kung paano o saan gagamitin ang mga kita sa pagninegosyo o sa mga hanap buhay. Ito'y ipagkakaloob sa Diyos o sa mga pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Magandang gabi, Brother Marlon. Upang may magamit at maipagtustos sa pagpapatuloy nito. Ipinahiwatig nito na ang mga probisyon mula sa pangangalakal at komersyo ng Tiro ay gagamitin upang paglaanan ang mga pangangailangan at bayan ng Diyos. Ito ay sumasalamin sa konsepto ng Diyos bilang tunay na tagapagkaloob at siya ay gumagamit ng iba't ibang mga paraan upang matustusan ang mga pangangailangan ng kaniyang mga tao. Ang mga bagay na ito ay nagpapakita ng espiritual at makataong pagsunod sa kautusan ng Diyos at ang pagkaunawa na ang lahat ng kanilang kinikita ay hindi sa kanila nagmula, sa halip ay sa Panginoon. Kaya marapat na ito ay ibalik din sa Panginoon. Nagpapakita rin ito ng pagtitiwala sa pagkakaloob ng Diyos at sa kaniyang soberanya sa lahat ng bagay. Okay, magandang gabi kay Selly, pinsan ko sa, hindi ko alam, ito ba'y nasa Pilipinas ka ba o nasa Toronto?
Okay, so gaya ng nabanggit kanina, totoo na ang Diyos ang nagkakaloob ng mga pangangailangan ng isang iglesia at ang mga gawain na tumutukoy sa Kanya. Subalit dapat rin nating makita na ang Diyos ay gumagamit ng mga tao na sa pagkakaloob ng mga pangangailangan nito. Well, sa Diyos nang gagaling ang resources, pero meron siyang ginagamit na tao. Hindi yan parang magic na bigla na lang babagsak buhat sa langit. No po? Kasi pag babagsak yan buhat sa langit, ay malilipad lang yan ng hangin. So merong mga taong gagamitin. Ano? Yan. Sa ating mga mananampalataya, maganda na mailagay natin sa ating isip at puso na isang napakadakilang pagkakataon na gamitin tayo ng Diyos sa Kanyang gawain. Isa dito ay ang pagkakaloob, at ito'y binabanggit ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, I think sa chapter 8, no? 2 Corinthians chapter 8, ang sabi nito, pinagpala kayo sa lahat ng kaloob, katalinuhan, karunungan, etc. Pero ang sinasuggest at nire-recommend ni Paul, dapat pagpalain din kayo sa kaloob ng pagkakaloob. Kasi nga yung mga Kristiyano sa Korinto ay mga kuripot. Hindi sila nagkakaloob sa simbahan kahit sila ay mayayaman. Ayan. So sana wala sa ating ganun Sana wala sa ating mga taga-Corinthian church. Okay. Higit pa rito, binibigyan diin ng talata ang ideya ng kasapatan at tibay sa pagkakaloob ng Diyos. Sinasabi nito ang kasaganaan at pagiging maaasahan ng mga mapagkukunang magagamit na itinatampok ang katapatan at pagkabukas palad ng Diyos sa pagtugon sa mga pangangailangan ng Kaniyang mga tao. Sa simbolikong paraan, ipinapahayag ng talatang ito ang pagbabago ng makamundong kayamanan tungo sa espiritual na pagpapala. Yan. Anong mga nakakadaang araw, tinalakay natin yung hindi tamang katuruan tungkol sa materialism o yung prosperity na hindi naman nagmumula sa Biblia. So dito, napakaganda na nangyari sa Tiro, buhat dun sa pagiging sakim o makasarili sa material things or material prosperity, nag-shift sila into spiritual blessing, which is yung pagtulong nila at pagsuporta sa gawain ng Diyos. Sinasalamin nito ang ideya ng pagtatalaga at dedikasyon, gayon din ang kahalagahan ng paggamit ng material na mga mapagkukunan para sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Ipinapahiwatig din ito ang prinsipyo ng pangangasiwa at pagkabukas palad, the principle of stewardship of our material or financial resources, at ang pagiging generosity, gayon din ang pagtitiwala sa Diyos bilang ang tunay na tagapagtaguyod at tagapagkaloob. Yan. Sa huli, ang talatang ito ay naglalahad ng makapangyarihang mensahe tungkol sa pagbabago ng material na kayamanan tungo sa espiritual na pagpapala, ang kahalagahan ng pangasiwa at pagkabukas palad, at ang paglalaan ng Diyos para sa Kaniyang mga tao. Nag-aalok ito ng isang suliyap sa gawaing pagtubos ng Diyos at sa Kaniyang hangaring pagpalain at sang-ayunan ang Kaniyang mga anak. Ang talatang ito ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng paglalaan ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kabilang ang mga material na yaman at pagtitiwala sa Kanyang katapatan bilang ating tunay na tagapagkaloob. Muli, tinatalakay natin dito yung masyadong pag-focus sa kayamanang material. Muli po, hindi tayo against, hindi tayo laban sa material blessing o doon sa mga kaperahan at kayamanan. Pero kung ito'y masyado ka nang lumulubog dito at nakakalimutan mo na ang Diyos, yun ang hindi maganda. Kasi dadaling ka nito sa pagkakasala, kagaya ng nangyari sa Tiro. Okay, bilang pagwawakas sa ating pagtalakay sa Kabanatang 23, isummarize lang natin ito bago tayo lubusang matapos.
Nakita natin sa kabanatang ito ang isang karaniwang sitwasyon ng mga tao sa mundo. Bagamat ito'y nangyari sa mga taga-Tiro, sa Sidon, sa Tarsis, at kung sa iba't iba pang bayan sa Ehipto, ito'y lumalarawan, ito'y sumasalamin sa ating kasalukuyang panahon, sa ating mga mananampalataya o nagsasabing mga Kristiyano, sa ating mga mahilig sumimba o nananampalataya daw sa Panginoon. Well, yung pananampalataya natin ng bawat isa sa atin dito, hindi ko kayang husgahan, hindi ko kayang alamin iyan. Kayo ang nakakaalam kung ano ang katotohanan ng pananampalataya ng bawat isa sa harapan ng Panginoon. Siya lamang ang nakakaalam. Pero kung totoong nananampalataya ang bawat isa, dapat ay kumilos tayo, gumalaw, magsalita at mamuhay ng naaayon sa kaparaanan ng Diyos. Hindi ayon sa ating pansariling kaparaanan. Kasi ang modelo ng lahat ng mananampalataya ni Kristo ay si Kristo. Kung ang ginagaya mo ay mundo o yung gawain ng mundo, ay baka hindi si Kristo ang modelo mo kung hindi ang mundo. So paano natin masasabi na tayo ay mga mananampalataya? Yan po ang nakakalungkot at sitwasyon na ating nakikita sa katotohanan. Okay, good evening to Rebecca Pung from Vietnam. Wow, our discussion is in Filipino, but if you want an English version of this, I can send you some materials. Rebecca Pung is a church planter from Vietnam. Very good thing that she is able to join to our discussion. Okay, thank you so much. Sa katotohanan ng kanila o ng ating mga tagumpay, may isang bagay tayong laging nakakalimutan. Ito ay ang aspetong espiritual o ang pagkilala ng Panginoong Diyos bilang pinagmumula ng lahat ng mga bagay, kayamanan, impluwensya, karangyaan at kapangyarihan. Malaking bahagi ng mga tao sa mundo ay may ganitong sistema, ang paglimot sa Diyos. Kagaya na nga na napag-usapan natin kanina sa pasimula, sa una ay parang sumasamba sa Diyos, pero pagka nakaranas ng pagpapala at mga provision, unti-unti nakakalimutan ang Diyos. Nakatingin na doon sa pagpapala at doon na nakasandal. Yun na yung kanilang pinapanghawakan hanggang sa makalimutan ng Diyos at sila lumubog sa pagkakasala. Mayroon pa nga na sa una ay mananalangin ng pagkakaloob ng Diyos, napagkalooban ng Diyos ng negosyo, ng trabaho at mga kaayusan sa buhay at upang makatulong daw sa gawain. Subalit, pag dumating na ang panahon ng pagpapala, nakakalimutan na ang Diyos. Isang napakalungkot na sitwasyon sa buhay ng mga mananampalataya. Napakarami po naming karanasan sa mga ganiyang sitwasyon. Ang paglimot sa pinagmulan ay nagiging palagi ang bahagi ng buhay ng tao. Sa likod ng katotohanan ng pag-unlad at pagtatagumpay, nakita natin sa buhay ng mga taga-Tiro at taga-Sidon na nakalimutan nila ang Panginoong Diyos. Hindi nila isinasaisip ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa pagkakaloob sa kanila ng kayamanan at maraming kagandahan sa mundo. Ang resulta, inanin nila ang kapahamakan. Nagtiwala sila sa mga kayamanang material, subalit sa huli ay binawi ito sa kanila at nakaranas pa sila ng higit na kahirapan at pagkasadlak sa napakapangit na bahagi ng buhay. Nakakalungkot yung nangyari, which is in reality nangyayari sa atin. Kinakailangan pa nilang dumaan sa kaparusahan, kinakailangan pa nilang maghirap, kinakailangan pang mawasak ang kanilang bayan at madamay pa yung ibang mga bansa para lamang sila'y matuto. At nung sila'y matuto na, eto, na-restore at yung kanilang kinita ay inialay nila sa gawain ng Diyos. Ipinapakita nito na anuman ang maging matagumpay, gaano man tayo maging matagumpay sa buhay na ito, ang lahat ay pansamantala lamang. Hindi magtatagal sa habang panahon. Hindi natin mapanghahawakan ng anumang material o pisikal na tagumpay. Anumang oras ay kayang alisin ng Diyos ang lahat ng ating pinanghahawakan maliban sa Kanya.
Ito ang nangyari sa Tiro at ito rin ang mangyayari sa atin sa ating kasalukuyang panahon kung hindi tayo matututong magtapat sa Panginoong Diyos. Kaya mahalaga na nalalaman natin ngayon ang mga bagay na ito. Itong ating pag-aaral na to, napakaraming karunungan at kagandahan na matututunan natin. Kaya nakakatuwa, very exciting na yung mga kaibigan at kakilala bagamat nasa malalayong lugar ay nakakasama natin dito. Si Ate Jocelyn Cabanillas from Antipolo, nandito ulit kasama natin. Magandang gabi, Ate Josie. Sa pagtatapos ng kabanata, nasaksihan natin ang naging pagbabagos ng isip, ng puso, at ng pananaw ng mga taga-Tiro. Sa halip na sarilinin ng kanilang kayamanan, ipinagkaloob nila ito sa Panginoon upang matustusan ang pangangailangan sa templo o sa mga gawain para sa Diyos, kasama ang pagtulong sa mga naglilingkod sa Kanya o yung mga ibang kaanib ng simbahan na walang kakayahan. Isang napakagandang pagtatapos ng kabanata. Subalit ano ang nais nitong ituro sa atin? Sa ating mga mananampalataya, isang bagay lamang. Mamulat tayong lahat na ang ating mga tinatangkilik o bahagi nito ay kailangan nating ibalik at ipagkaloob sa Diyos o sa gawain para sa Kanya. Ito ay isang napakahalaga at napakadakilang gawain na makapagbibigay kaluguran sa Diyos. Ito ay pagpapakita ng tiwala at pag-asa buhat sa Kanya. Ang bawat isang naka-join sa ating talakayan na to ay may kani-kaniyang simbahan. So ito ay ini-encourage ng lahat ng ating katuruan na to, ng ating pinag-aralan, na maging tapat sa Panginoon. Sa ang church ka man nandoon, at siguradong ang church na yan ay may mga programa na tumutuloy sa pagpapalawak ng Ebanghelyo. So importante ang tithes. Doon ka nakakonect sa iyong simbahan na yan. Yung tithing, yung offering, hindi natin dapat makalimutan dahil ito'y isa sa kautusan ng Diyos. Babasagin natin ang may mga ilang katuruan. Ano po? May mga nagsasabi na ang tithing daw ay panahon pa ni Moises. Kasi ito daw ay kasama sa batas na ibinigay ng Diyos kay Moises. At sa panahon daw natin ay wala ng tithing. Wala pong nakasulat sa Biblia na ang tithing ay panahon lamang ni Moises. Hindi pa po ipinapanganak si Moises, nag-tithes na si Abraham kay Melchizedek. At ito po'y dadala hanggang sa kasalukuyang panahon. Wala pong nakasulat sa Bible na natapos ang tithing sa panahon ng lumang tipan. Tuloy-tuloy po ito. Ano po? Ayan. Iba po yung natapos sa Bible. Ito yung mga temple worship. Okay? So, hanggang doon lang po ang ating talakayan sa gabi pong ito. So napakaganda ng ending ng chapter 23 buhat sa kasamaan ng mga taga-Tiro, pagiging sakim ay naka-recover sila at na-restore. Kaya lang dumaan muna sila sa mga kahirapan. Okay, bagamat medyo late na, magandang gabi kay Ate Tess Milianes at syempre kay Ate Josie. Yan. So, sa ating pong pagtalakay na ginawa, nawa ay namulat po tayong lahat sa kagandahan ng pagbabalik loob sa Panginoong Diyos. Ito yung isang bagay na kailangan nating matutunan at tanungin natin sa ating mga sarili. Kailangan pa bang magdanas ng mabigat na sitwasyon bago natin ma-realize ang mga maling bagay na ginagawa natin? Kailangan pa ba tayong parusahan o paranasin ng Diyos ng mabibigat na bagay bago tayo manumbalik sa Kanya? Sana po wag na. Kasi itong ating pag-aaral na to, since nandyan kayo, nakikinig kayo, yan po ay provision ng Panginoon. Ibig sabihin, kaya kayo nandyan, may gustong ituro sa inyo ang Panginoon. At sana po ay natuto tayo. Sa kasaysayan ng Tiro, sa kasaysayan ng Sidon, ng Babylonia, ng Ehipto, ng Cush, ng Moab, ng Ethiopia o ng iba't iba pang bayan. Lahat sila'y pinarusahan pero iilan sa kanila ang nanumbalik. So wag na nating hayaan na bago tayo manumbalik ay parusahan pa tayo o makaranas pa tayo ng mabibigat na bagay.
Marami sa atin, wala nang inisip kundi magtrabaho at magnegosyo. And yet, hindi naman natin nakakamit ang ating mga pangarap o katuparan ng ating mga ninanais. Baka ang isang bagay na kulang ay ang pagbibigay ng panahon at pagtatalaga ng buhay natin sa Panginoon. Mga kapatid, atin pong pag-isipan at idalangin natin sa Panginoon. Lord, ano po ba ang kaparaanan mo sa buhay ko? Ito ba ang gusto mo? Nalulugod ba kita sa aking ginagawa sa araw-araw? At tayo po'y lumapit sa Kanya at para maunawaan natin kung anong kalooban niya at anong kaparaanan. Kasi habang hindi natin nagagawa ang kalooban at kaparaanan ng Diyos, paikot-ikot lang po tayo sa sikulo ng buhay natin at hindi tayo makakarating doon sa dulo. Parang yung mga Israelita, 40 years na nagpaikot-ikot sa ilang. Pero hanggang sa mga matay na lang silang lahat, ang nakatawid sa ilang papuntang Kanaan ay mga apo at mga anak na nila. Pero yun nga, kung tutuusin kung sila'y naging tapat at masunurin, within 11 days, nasa lupang pangako na sila. Pero umabot ng 40 years. Nakakalungkot. Mga kapatid, wag na nating hayaan na umabot ng 40 years na paikot-ikot ang ating buhay. Ngayon pa lang, atin ang ilapit sa Panginoon ang ating buhay. Ngayon pa lang ay gawin na natin ang kaparaanan at kalooban ng Diyos. Ayan. Okay, bukas daw ay birthday ni Sheila Mea. Advance, happy birthday. Pupunta kaming lahat dyan sa Avantgarde. Ihanda mo yung iyong yung handa. Okay. Okay. So, mga kapatid, nawa po ay natuto kayo sa ating talakayan sa gabi pong ito. Ito po yung katapusan ng mga propesiya laban sa mga bansa. Bukas po ay mas nakakatakot ang propesiya na ating tatalakayin sa Isaiah chapter 24. Ito po'y propesiya para sa ating lahat. Ito po yung propesiya ng pagwasak sa buong mundo. Again, so sana po maka-join kayo lahat. Mag-invite po kayo. I-join nyo yung lahat ng kaibigan nyo kasi napakaganda ng talakayan bukas at importante na ito'y maunawaan ng bawat isa. Sige mga kapatid, samahan niyo ako sa pagtatapos sa pamamagitan ng pananalangin. Kung meron po by the way kayong mga questions or additional, ay umabot si Pastor Peter. Magandang gabi, Pastor Peter, kumusta ka na? And pwede po kayong mag-message sa aking messenger. Atin pong sasagutin o dito sa comment section ng video, pwede na mag-send ng mga comments para mapag-usapan po natin. Okay. So, sige po tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito, sa napakagandang talakayan, sa mga aralin at mga lesson na tinuro mo sa amin. Pagpalain mo kami lahat patuloy, Panginoon, lalo na po ang mga kapatid namin na nakakakonek at nakaka-join sa gawain pong ito. Panginoon, ang aming pong buhay ay hindi ganoon perpekto. Pero ikaw na Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa amin, ikaw lang po ang magsasaayos ng lahat. Tulungan mo po kami at gabayan naman. Pinagkakatiwala po namin sa iyo lahat ang iba't iba at individual na sitwasyon ng bawat isang tao, bawat isang kapatid na nakakunik dito, Panginoon. Samahan mo po kami, Ama. Amin po patuloy na pinagkakatiwala sa iyo ang lahat-lahat. At nawa ay patuloy ka na rin mapupurihan at paparangalan sa kabila ng mabibigat na sitwasyon na aming nararanasan. Salamat po, dakilang Diyos. Amin pong iniaalay sa iyo ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat po ulit mga kapatid sa inyong pagsama, sa inyong pag-join. Again, available po ito sa Facebook. Pwede po ninyo itong panuorin ulit. At bukas po, kita-kita po tayo, Isaiah chapter 24. Magandang gabi mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Happy birthday, Shell! Okay. God bless everyone. Bye-bye po.